Ay ko. Good morning. Magandang umaga po. Hello my dear. Hello, hello. Mami, masagi ko tong aking kape. Ayan, so good morning. Magandang umaga po. Daily collective. Ayan, kagaya ng lagi nating ginagawa. Every morning, mag-daily collective tayo. Welcome po. Welcome or welcome back sa ating mga social media platform, sa ating YouTube. My name is RJ, your tarot card reader. At kagaya nga na nabanggit ko kanina, tayo po ay daily collective. Okay. Ay, meron na nahulog. Ay, bakit ikaw? Bakit ikaw na naman unang-una? Ano ba yan? Meron tayong tawag ng laman. So, anong meron sa tawag ng laman? Bakit ikaw na naman ang aga-aga? Okay. Tingnan nga natin. Teka. Let me see. Kuha pa tayo ng isa pa. Ang aga-aga. Ang aga-aga yan. Nakaagad ang topic. Ayan. Tingnan natin, my dear. Okay. Meron tayo ditong tinakpan ko na ng selenite. Tingnan natin. Ano masasagap natin na energy dyan? Tingnan natin. Okay. We have here, don't like to change. Okay. Naintindihan naman talaga kita. Mahirap naman talaga baguhin ito. Mahirap baguhin to, my dear. Okay. Paano ko ba ipapaliwanag to? Ito na siguro yung reading na medyo may konting touch ng experience ko. Okay? Tungkol dito sa bagay na ito. Okay? Ako, my dear, kasi ang nakukuha ko dito parang isang tao na ayaw magbago or hirap magbago. And kung i-conclude ko tong energy na to, ito ay energy na malibog. Okay? Malibog tong energy na to. Okay? So, sinasabi dito na merong malibog. Okay? Kahit na siguro ilang beses ng winarningan na mag-ingat, okay, or bawas-bawasan yung kalibugan na yan, parang ayaw talagang magbago. Okay, yun ang nakukuha ko dito, my dear. That's what I'm getting. Tingnan natin, ha. Kasi dito pa lang tayo sa dalawang card na to, ha. Wala pang ibang card. So, ito, ayaw talaga magbago kasi meron ditong energy ng stubbornness. Don't like to change. Tapos ito naman, yung SEX, sinatakpan ko lang. Okay, so pakikipagtalik or tawag ng laman. Siguro, nag-a-assume lang ako, my dear, na marami nang nangyari dito sa tao na ito na may kinalaman dito sa energy na ito. Marami ng mga good, marami ng mga bad, okay? Pero, I can feel kasi dun sa mga previous collective natin, may warning doon na sinasabi na yung the enemy is ginagamit itong area na ito para makapasok sa buhay ng collective. Okay, para makapasok sa energy ng collective. So, siguro nahihirapan magbago or talagang hindi talaga mapigilan. Okay, parang yung pusa ko ngayon na talagang kailangan ko pa talagang ikulong para hindi maghanap ng jowa. Okay. So, yan ang nakukuha ko dyan. Saglit lang, inom lang muna ako ng kape. So, tingnan natin, my dear. Dagdagan natin yan. Okay, let me see. Pahamak talaga to. Ito. Alam mo, my dear, tao tayo at normal na nararamdaman natin to. Okay, saludo ako doon sa mga tao na hindi talaga nakakaramdam masyado ng ganito. Kasi talagang saludo ako o kaya may control sa ganito. Pero doon sa mga taong walang control sa ganito, nako, katakot-takot na sakit sa ulo talagang aabutin ninyo sa buhay. Maling relationship, sakit, at kung ano-ano pa.
pag wala ka talagang control sa usapin ng tawag ng laman, okay? Ako ay nagsasalita po ako based on the experience, okay? Kasi, hindi naman ako nagsasabi na pagkamulat ko sa mundo na to ay kontrolado ko na itong tawag ng laman na ito, no? Talagang marami din po talaga akong pinagpapasalamat talaga dito. Okay, at hanggang ngayon kinokontrol ko pa rin yan, no? Aminado ako, 'di ba? Ayoko naman na mag-example pa po ako ng iba. Kailangan tayo na mismo based on our experience na. Kasi dahil dito sa tawag ng laman na to na hindi talaga makontrol, ang dami kong relationship na nag-fail. Kasi bakit? Hindi po ako nagkaroon ng time para kilalanin talaga sila ng mabuti. Basta may nangyari na sa amin, yun na yun. Kami na. Hindi ko na inisip kung ano ba yung ugali niya, kung may trabaho ba siya or something. Hindi ko na inisip. Basta dire-diretso na. Basta may nangyari, yun na yun. Okay? So dito, my dear, sinasabi ng collective natin na meron matigas ang ulo, parang ayaw maniwala. Okay? Kaya nga dumadami yung HIV cases sa Pilipinas ng dahil dito. Okay? Ayaw maniwala. Okay, teka lang, napalayo naman na yung ating collective. Saglit lang, humuhugot lang po ako, no? Humuhugot lang ako through experience, okay? So, tingnan natin. Next, energy. Okay, tingnan natin. Let me see, collective. Ang hirapan talaga akong i-shuffle. Teka, bawasan natin ng kaunti. Ayan. Hirapan ako i-shuffle talaga. Okay, let me see what is going on. Pero hindi naman kita masisi kasi mahirap talagang kontrolin yan, dear. Mahirap talaga. Tingnan natin. We have here, may nag-flip. Destroy marriage. O, di ba? Kasi nga, dahil sa tawag ng laman, no? So, yung tinutukoy dito, my dear, is yung mga tao na energy, ang nasagap ko na energy is energy ng isang tao na hindi makontrol yung tawag ng laman. Okay? Or this is probably a warning. Kung nakaabot ka ng ganito kalayo at parang nakuha ko yung attention mo, nakaabot ka ng ganito, this is a warning na kontrolin mo yung tawag ng laman kasi baka masira ang relasyon, masira ang marriage. Okay? So, ayan o, destroy marriage. Okay? Tingnan natin. Yun ang nasagap natin. Napansin ko rin na dapat pala dinadahan-dahan ko ang collective. Hindi ko siya minamadali. Dapat take time, relax. Okay. Iniisip ko kasi minsan, ay naku, ayoko silang maboring. Ang problema, yung pag-channel ng message, hindi naman pala ganun kabilis. Okay? Or hindi ganun kabilis. Okay, tingnan natin. We have here, someone is claiming that they know you. Okay. So, meron na naman naninira dito, my dear. Kilala ka daw nila na malibog ka. Ganon. No, may mga tao talaga na ganito, no? May masagap-sagap lang na konting details, konting information. Okay. Ay, malibog yan. Okay. Kaya nasira ang relationship nila dahil malibog yung tao na yan. Okay, yung mga ganon. Okay. Posibleng totoo. Posibleng hindi. Okay. Pero to the point na meron kang problem, collective, possible na, oo, kilala ka nga talaga nitong tao na ito. Okay, kilala ka niya. Possible na meron naman basis yung sinasabi niya. Okay, pero kung ano may sinasabi niya, my dear, is posibleng hindi talaga maganda. Okay, parang sinasabi niya na, ganito, ganyan, ayoko na magsalita ng kung ano-ano. Okay, wala pa naman ibang mga cards. Huwag natin pangunahan. Okay, tingnan natin. Someone is claiming that they know you. Ibig sabihin, kilala ka daw nila. We have your energy ng warning, my dear. May warning dito. Warning, ingat, take care. Okay, warning. Okay, mag-ingat.
kontrolin mo, paulit-ulit ko sinasabi doon sa mga previous na daily collective natin, kontrolin mo yung tawag ng laman. Okay, kontrolin mo yung tawag ng laman. Kasi doon sa mga previous na reading natin, yun yung ginagamit ng outside energy para mapasok ka, para masira ka, para makontrol ka. And this time, talagang literal, my dear, na this is a warning na destroy message, destroy marriage, ayan, mayroon tayong energy ng warning over here. Somebody's claiming that they know you, okay? Tingnan natin. Dagdagan pa natin, my dear. Let me just add more. Add pa tayo. Dagdagan natin yung message. We have here, energy ng new opportunity, new job, long-term success, and fresh start. I think dito ka na lang mag-focus, my dear. Okay? Tingnan mo yung pusa ko. Wala na naman sa ayos, oh. Tumigil ka dyan. Okay, we have here the energy of new opportunity, new job, long-term success, at saka fresh start. Okay? Rather, alam mo ba ang topic namin ngayon ng mga collective ay may kinalaman sa'yo? Alam mo yon? Pusa ka, talagang pinupuyat mo talaga ako kahanap ng jowa. Ang problema yung mga pinipili mong jowa, walang mga trabaho. Ha? Hindi makabili ng gatas. Tingnan mo, oh, pagulong-gulong ka pa dyan. Ay, kung nakikita nyo lang yung pusa ko, ay naku talaga. Nang manggigigil ka, parang ang sarap. Naku. Naghahanap ng boyfriend. Okay, my dear. Divert your energy. Opportunity, new job, long-term success. Okay, more on money. Mag-focus ka sa money. Okay, wag mo sayangin yung energy mo. Wag mo sayangin ang tamod shares mo. Dediretsuhin na kita, matatanda naman na tayo dito. Wala naman na sigurong bata, ha. So, pag bata, umalis po dito kasi hindi ko po to ginawa para sa mga bata, para po to sa adult. Okay, normally pag bata, dapat hindi talaga nanonood ng tarot card. Wag mong sayangin, eto dediretsuhin na kita, wag mong sayangin yung tamod shares mo. Okay, lalo na kung ikaw ay kasal, ikaw may asawa. Wag mo nang sayangin. Okay, kasi mag-focus ka na lang dito, yung energy mo is ilaan mo dito sa energy ng Ace of Pentacles, new opportunity, blessing, ayan, tinuturuan ka na kung ano yung dapat mong gawin. Maraming mga new opportunity, blessing, success, okay. Let me see, dagdagan natin, okay. Nakakasunod po ba ang lahat? I hope na nakakasunod. And my dear, pag sa umpisa pa lang hindi mo na maintindihan yung ating daily collective, wag mo na pong ipagpatuloy, ha? Baka hindi po para sa iyo. Kagaya nga po na sinasabi ko, sa tamang panahon, sa tamang oras, hahanapin ka ng reading na ito. Okay? So, ito ay parang warning lang naman. Hindi kita hinuhusgahan, hindi kita minamata, nobody is perfect. This is just a warning. Gabay lamang po yung ginagawa natin dito. Okay? Tingnan natin. Total tayong dalawa lang naman ang nakakarinig nito, no? Wag na tayo mag-denial. Kung may ganitong problema sa'yo, wag na tayo mag-denial. Tanggapin natin. Kasi ako tanggap ko, may ganito din ako na problema, ha? Kaya nga sinishare ko sa'yo, eh. 'Di ba? Acceptance lang tayo, my dear. Acceptance lang. Okay? Para ma-correct natin yung mga bagay-bagay. Let me see. We have here, somebody is very angry. Ano ba? Huwag ka magalit. Okay, somebody is very angry. Di ko alam kung may nagagalit kasi tinuturuan kita or ginaguide kita. Sorry naman. Okay, somebody is very, very angry. Okay, may nagagalit daw sa'yo, my dear, or may nagagalit na energy. Somebody is very, very angry, very angry. Okay, tingnan natin. Let me see. Totoo lang po tayo sa channel na to, ha? No, kaya pala nagsalita ako ng ganon, okay? Totoo lang po tayo sa channel na to. Kung ano po yung makikita natin sa card, yun po yung sasabihin natin. Ngayon, kung medyo parang nakakapakiramdam mo, parang
nagmamagaling ako or pakiramdam mo parang hindi suit sa'yo yung reading, di ba, pwede naman po mag-exit, okay? Para po dun sa mga tao talaga na nangangailangan talaga ng reading na ito. Okay po ba? Ayan. Let me see, collective. Meron pa tayong ma-receive na energy dito sa very, very angry na person, okay? Possible po ba, mga spirit guides, ancestors, okay, na malaman namin kung bakit nagagalit itong tao na ito? Kasi wala akong ibang ma-tune in or ma-channel na ano. There is a stranger inside the house. Paulit-ulit to. Paulit-ulit to. There is a stranger inside the house. Parang paulit-ulit siya. Hindi ko ba alam kung para sa akin niya ba sinasabi to na there is a stranger in the house? Kasi nagkakaroon na rin talaga ako ng anxiety. Kasi paulit-ulit talaga siyang lumalabas sa lahat ng mga daily collective natin. Okay, so kung i-tune in ko yung energy, pagsasamahin ko yung there is a very somebody is very, very angry and there is someone in the house, or there is a stranger in the house, nakukuha ko, my dear, na there is a possibility, my dear, na merong tao na nakakasama mo sa bahay ang nagagalit or naiinis. Yun ang nakukuha ko na energy dito or nakukonclude ko na energy. Okay? Parang nagagalit or naiinis. Okay? May kinalaman sa controlling or manipulation kung bakit siya nagagalit. Okay? Etong somebody na very, very angry, okay? May kinalaman sa controlling at saka manipulation kung bakit siya nagagalit. Okay? Nagagalit siya because of baka hindi kanya makontrol. Nagagalit siya because of baka hindi niya na ako makontrol. Okay? Kasi kasama ako dito sa collective na to. That's the reason kung bakit ko rin ginagawa tong collective na to. Kasi gusto ko rin malaman kung ano yung mga energy na masasagap natin for the day. Ibig sabihin, pare-pares tayong nakaka-benefits dito. Okay? So, tingnan natin. Let me see. May nag-flip. Energy ng oh my gulay. Hindi ko to gusto. Energy ng curse. Sumpa. I think may nabe-break. Sa ginagawa ko siguro may nabe-break na curse. Sa ginagawa ko may nabe-break na something. Okay. May nabe-break na curse, my dear. Is either, ayoko naman sabihin na curse, kaya curse lang na ganito. Possible na witchcraft, gayuma, anything. Lahat na yon, gayuma, witchcraft or something. Meron nabe-break na something. Okay. And kagaya nga ng sinabi ko kanina, my dear, pinadadaan nila doon sa usapin ng sexual. Okay? And honestly, simula nung nag-collective din ako, my dear, marami din akong naging realization sa life ko. Okay? Simula, actually, inumpisahan ko tong daily collective, hindi ko pa siya ina-upload para sa sarili ko lang. And then, meron trinay kong i-upload one time, and may mga nagkagusto, merong mga natuwa, and kaya ko siya in-upload. Okay, that's the reason kung bakit ko siya in-upload, kasi para lahat mag-benefits, okay, hindi lang ako. And sa energy ng curse or ng sumpa, ang nakukuha ko dito, my dear, is merong nalilip up, merong natatanggal na curse, okay, merong natatanggal na gayuma or something. That's what I'm getting. Okay? Hopefully na nagiging daan itong reading natin para magawa yon, kasi to the point na parang paulit-ulit talaga, my dear. Parang ilang araw na to na parang paulit-ulit na sinasabi na kontrolin mo itong usapin ng tawag ng laman, huwag kang padadala dito, parang ganito. Possible din pag gayuma kasi, 'di ba? Pag gayuma din ganun, 'di ba? Parang nagugulat ka na lang, ayun na, nandun na, 'di ba? Possible, my dear. So itong energy na somebody is very, very angry, hindi siya natutuwa kasi nalilip up yung curse, okay? Nalilip up yung curse. Destroy marriage, okay? Nasisira yung relationship, okay? Destroy marriage. Somebody is claiming that they know you. Okay, dagdagan pa natin. Yan naman. Sex with you. Okay, paulit-ulit, my dear, yung pakikipagtalik.
parang pakiramdam ko it's more on parang gayuma or something, ginayuma ka ba or baka hindi mo rin makontrol yung tawag ng laman because of ginayuma ka. Okay, pero my dear, sinasabi dito maraming opportunity na naghihintay sa'yo sa usapin ng pera. So, doon mo ilaan, my dear, lahat ng atensyon. If you are married, okay, kung ikaw ay kasal, mas maganda na mag-focus ka na lang sa marriage mo, okay, sa iyong buhay may relasyon or buhay may asawa. Okay, paulit-ulit 2 beses na, my dear, oh. Kaliwat kanan, di ko na alam paano ko tatakpan tong isa. Ballpen. Ayan, kailangan kasi takpan natin, okay? So, sex with you. Pakiramdam ko parang ginayuma ka. Okay, yung para bang typical na parang hindi siya mawala sa isip mo na parang ganon, hindi mo makontrol yung tawag ng laman. And dahil dito possible na nasisira yung career, na nami-miss out mo yung mga opportunity, nasisira yung marriage, okay? There's a stranger in the house, okay? Itong there's a stranger in the house, medyo confused pa ako sa energy niya, my dear. Pero, to the point na there's a stranger in the house, merong tao sa loob ng bahay na posibleng hindi mo pa talaga lubusan nakilala. Okay? Possible na ginayuma ka nitong tao na ito. Okay? Let me see, tingnan natin. Paulit-ulit na yan. Pangatlong beses na yata lumabas yung stranger in the house. Okay, tingnan natin. We have here social media manipulation. Okay. Nangyayari sa akin madalas to, my dear. Alam mo yung typical minsan na parang kunyari paano ko masasabihin to, my dear, ha, maging open-minded, ha, kasi hindi ko alam kung paano ko siya kasi kailangan related pa rin sa topic natin, yung binabanggit ko. For example, di ba, matutulog na ako, and wala naman sa intention ko talaga, my dear, na paano ko sasabihin to? Magparaos or something, yung mga ganon. Wala naman sa intention ko. Tapos magugulat ka na lang habang nag-i-scroll ka sa social media, bigla ka may mga nakikita na parang mga medyo malalaswa na mga video. Nangyayari madalas sa akin yan, my dear. So sabi ko, ay, eto na naman sila, no? Yung medyo nagkikis, medyo nag-hug, yung mga ganyan. Hindi naman siya as in like malaswa na malaswa. Pero kung titingnan mo, my dear, yung order habang nag-i-scroll ka sa social media, parang ganun yung niya, yung kanyang atake, no? So meron tayo ditong social media manipulation. Okay? So be careful ka sa mga pinapanood mo sa social media, be careful ka sa mga pinapakinggan mo. Kaya nga sinasabi ko palang una pa lang sa lahat ng mga readings ko, sa lahat ng mga upload ko, my dear, pag hindi mo naman maintindihan o hindi ka naman talaga makarelate, wag mo nang tapusin yung video. Okay lang sa akin yan. Okay lang. Wag mo akong intindihin na mawawalan ako ng views or mawawalan ako ng ganito, mawawalan ako ng sahod. Wag mo akong intindihin. Ang mahalaga, my dear, is aminin mo sa sarili mo na ay hindi para sa akin yung reading. Wag mo siyang ipilit kasi collective to. Okay? This is energy of collective. Ibig sabihin, energy ng kahit sino, okay, ang pwedeng lumabas dito. Pero social media manipulation, be careful ka sa mga pinanunood mo, be careful ka sa mga pinakikinggan mo, my dear, kasi possible din na yun din ang nagtitrigger kung bakit nagkakaroon ka ng addiction sa usapin ng tawag ng laman. Okay, yun ang parang kinokontrol natin dito, my dear. And at the same time, hindi natin dinidisregard na possible na merong ginayuma, okay, is either ikaw yung ginayuma or partner mo yung ginayuma, ayan. And this is a warning, my dear, na marami pang opportunity out there, okay? Marami pang opportunity out there na kinakailangan mo talagang paglaanan ng atensyon mo at saka ng panahon mo. Or this is also a warning, my dear, na possible na ma-harm yung career mo at ma-harm yung marriage mo or yung relationship mo, my dear. Actually, parang mas favor tong reading na to sa marriage, sa mga kasal, sa mga parang nagli-live-in or something like that. Hindi ko naman kayo tinatanggal, pero depende kasi sa situation ninyo. Okay? It's just collect it whatever, 'di ba? Resonated
with your situation, okay? We have your energy of palayain mo na ako. Okay, meron talagang ginayuma dito. Meron talagang ginayuma. And I hope na itong reading natin is nakakatulong para malip talaga yung curse. Para makarealize yung tao na yun na, oy, ginayuma ka lang. Oy, masisira yung marriage. Oy, masisira yung money, yung opportunity. Okay, may nagagalit na, posibleng nagagalit na sa akin. Okay, dahil sa ginagawa ko. Huwag kang magalit. Kung mali naman yung ginagawa mo, nakakasira ka na ng pamilya, nakakasira ka na ng buhay ng tao, itigil mo na yan. 'Di ba? Okay, tingnan natin, my dear. Tingnan natin, my dear. If you like, kung ano po, alam nyo po, kung nagugustuhan nyo rin po itong ginagawa ko, please, ano nyo po sa comment section, okay? Para po ma-motivate naman ako, okay? If you like lang naman, kung hindi naman okay lang po. I know I was a distraction for your pain. I know I was a distraction from your pain. Kumbaga, ang nakukuha ko dito, my dear, is hindi niya kayang takpan yung pain. For some of you, is siguro, kaya nyo ninyo ginagawa ito or kaya to nangyayari, okay, because of distraction sa pain. May nangyayari sa buhay mo na hindi maganda, kaya ang gagawin mo is magpo-focus ka dito kasi para siyang stress reliever, di ba? Parang gano'n na nakukuha ko, my dear. Pero sinisira niya na talaga yung buhay mo, yun ang nakukuha ko dito, my dear. And kung i-connect ko naman to sa tao, alam niya naman, my dear, na hindi siya nakakatulong sa'yo. Pero parang, ang tanong, kung alam niya hindi naman siya nakakatulong, pero bakit niya pa rin ginagawa? I want to tell you how I feel. Okay. Parang meron gusto na mag-confess over here. Parang meron nang gustong magsabi na, yes, may ginagawa ko sa iyo, ginagayuma kita, something like that. Pero parang ayaw ka kasi niyang mawala. Yun siguro yun. Yung pagmamahal na meron siya, my dear, is very, very makasarili. Yun ang nakukuha ko. Sarili niya lang yung iniisip niya. Kasi kung alam naman niya, my dear, na nadadamage ka, masisira yung marriage, masisira yung opportunity or yung blessing mo, bakit niya patuloy na may curse kasi dito, pakiramdam ko talaga, my dear, parang ginayuma. Merong ginayuma over here, merong social media manipulation, merong mga, sabay-sabay na to, my dear, is either ginayuma ka, tapos meron pang social manipulation, sabay-sabay na to, my dear, okay? So, ang point ko dito is, bakit ayaw kanyang palayain kung alam niyang masisira yung relationship? Ayaw kanyang palayain maski na alam niya na maraming opportunity ang mawawala sa'yo. Okay, yun ang nakukuha ko dyan. Bakit? Why? Bakit kailangan kanyang makasarili to, makasariling pagmamahal. Mahal ka niya, pero dapat kasi we both each other love, 'di ba? Dapat parehas niyong mahal ang isa't isa, hindi yung parang minamanipulate ka lang or parang ginagayuma ka lang. Okay, we have here the energy of they are scared of you. They are scared of you. Halo-halo ng energy dito. Pakiramdam ko talaga may nagagalit sa akin. May nanonood na nagagalit sa akin. That's what I'm getting over here. Okay, yung energy ng scared, possible, ito na lang possible na natatakot sa'yo, my dear. Ikaw na mismo na ginagayuma ka. Kasi I concluded na parang ginagayuma ka dito, my dear, kaya ka nagkakaganyan. Okay. So, they are scared. Sabi dito, I want to tell you how I feel. Okay? Gusto sabihin sa'yo, my dear, yung tunay na nangyayari, meron nang gustong umawit, meron nang gustong kumanta, okay, sa kung ano yung totoong nangyayari. Pero ang problema is natatakot sa'yo, okay, natatakot sa'yo, my dear. They are scared of you. Pero at the same time, meron akong nakikita dito, my dear, na merong galit sa akin. As in, sa akin mismo, nararamdaman ko siya ngayon. As in, galit na galit siya sa napapanood niya. Okay, bakit? Bakit ka nagagalit sa napapanood mo? Why? Okay, bakit? Kung mali naman talaga yung ginagawa mo, bakit ayaw mo ma-expose, ha? Bakit? Okay, wag ka magalit.
Gumawa ka ng tama para hindi ganyan. Kasi nakakasira ka ng buhay, nakakasira ka ng pamilya, nakakasira ka rin ng opportunity. Okay? Huwag kang magalit. Huwag kang magalit. Kung ginayuma mo yan at meron niyang asawa, palayain mo yan, ha? Kung ginayuma mo yan at meron niyang asawa, palayain mo yan, ha? Kasi nakakasira ka ng pamilya at masisira mo yung buhay din ng tao na yan. Palayain mo yan. Ako na nagsasabi sa'yo. Dito naman sa social media manipulation, wala na akong magagawa dyan. Tayo na mismo ang umilag dyan. Tayo na mismo ang umiwas dyan. Pero kung ikaw ay tao, magkaroon ka ng konsensya. Nakakasira ka ng pamilya, nakakasira ka ng buhay. Okay? Palayain mo tong tao na to. Okay? Oo, nandun na tayo, malibog siya, pero wag mong gamitin yun wag mong gamitin yun, okay? Wag mong gamitin yun para makontrol tong tao na to, okay? Kung ikaw naman yung pinatutungkulan ng reading na to, na malibog, okay, or na gayuma or something, or na witchcraft or sinumpa, kontrolin mo yan, kaya pa yan, okay? Kaya pa yan, kontrolin mo yan, ha? Nakakasunod po ba? Honestly, ako naguguluhan ako sa reading, pero I hope doon sa tamang tao may intindihan niya to. Okay, we have here, Chosen 1444 or 444. Chosen, ayan na, ito na, nagbigay na siya ng person. If your angel number is 444 or 444 or number 4 or 44, magre-resonate ka dito 100%. Ayan, nagbigay na siya, my dear, ng energy. Okay, minsan kasi nagbibigay ng zodiac sign, ngayon nagbigay ng chosen one. If you are chosen, ibig sabihin chosen one ka. Okay, kasi chosen one ka, ibig sabihin you have the gift. Okay, kasi chosen one ka. Chosen one 444, chosen one 44, and chosen one number 4. Okay, baka hindi mo alam na chosen one ka, pero this is a way of manipulation. Kaya pala may social media manipulation, kasi hindi ka naman ima-manipulate kung hindi ka chosen one. Okay? So, yun, ha? Once again, hindi ka ma-manipulate, hindi lahat makaka-experience ng social media manipulation kung hindi ka chosen one. If you are a chosen one, ibig sabihin makakaramdam ka ng social media manipulation. It's either kung ano yung bibilihin mo, ano yung gagawin mo, ano yung mararamdaman mo, ima-manipulate ka nila. So, sabi ko nga, parehas na to nangyayari. And there's a tendency, my dear, kaya ka rin ina-atake nitong energy ng curse, sumpa, gayuma, is because nakikita that you are the chosen one, or you are chosen one. Number 444, 444, 44, basta number 4 ang pathline mo. Okay? So, my dear, napapakamot na ako dito. Tama na muna tong ating collective. Bukas po ulit. Ayan. So, maraming salamat po sa lahat po ng sumama sa akin sa ating daily collective. Bukas po ulit. And I hope and pray na nakatulong po itong ginawa ko na daily collective. And always remember, my dear, na ang mga cards natin ay gabay lamang po. Tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Maraming salamat po. Thank you, my dear.